Hanggang ngayon ba may PCOS ka pa rin? Ilang pills na bang nasubukan mo para lang reglahin buwan-buwan? And ilang buwan ka bang hindi nagre-regla kapag wala kang iniinom? Hindi ka pa rin ba napapagod? Kung pagod ka na, so makinig ka sa videong to guys kasi isi-share ko sa inyo itong 5 bagay, important things na ginawa ko sa sarili ko kung bakit nawala ang PCOS ko. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Eva. And for today's video po, i-share ko sa inyo itong 5 bagay na ginawa ko kung bakit ngayon ay wala na akong PCOS. So bago po tayo mag-start sa 5 things na to, disclaimer lang pala hang, i-share ko sa inyo ay based lang po sa aking experience. And wala naman akong ibibigay na gamot sa inyo o ano. I-share ko lang itong practice and nakasanayan ko na natural lang na mga, self-discipline. Para naman, marami din akong matulungan. Kasi proven and tested talaga tong mga ginawa ko. And hindi ka talaga magsisisi kasi talaga makikita mo ang result. Since high school, irregular na talaga yung menstruation ko. Pero nung tapos na akong mag-aral, high school, college, tapos way back 2018, na-diagnose ako ng PCOS. Both ovaries talaga. Kaya 3 to 4 months or minsan umaabot siya ng 5 months bago ako re-reglahin. So ang dami kong dinaanan ng mga pills guys, kahit anong food supplement, glutathione, barley, lahat-lahat na. Pero hindi talaga ako naging okay doon. Alam ko guys na itong isi-share ko sa inyo ay palagi na nating naririnig. Pero ang hirap talagang gawin. Pero ako, pinanindigan ko talaga siya dahil pagod na ako sa kaka-irregular menstruation ko, kakainom ng kahit ano. Number 1, ito yung pinakamadaling sabihin pero ang hirap gawin na kadalasan nyo yung naririnig. Number 1 is change your diet. So, hindi ibig sabihin na mag-diet, hindi na tayo halos kakain guys. Kasi mahihirapan tayo niyan, hindi natin siya ma-maintain. Una, of course, nag-low carb. For example, bawas ka sa rice kasi alam kong mahirap na hindi mag-rice. Magbawas sa rice, huwag ka munang kumain ng mga tinapay. Yun talaga number 1, mataas sa sugar and carbohydrates. Tapos nagkaka-calorie counting ako. For example, gustong kumain to din ng rice. So, ang isang cup ng rice is 205 calorie or 250 calorie, depende sa laki ng cup. Pero usually niyan, nasa 205, 210, ganyan ang isang cup ng cooked rice. So, kung bago ka pa, natural lang talaga na mag-search ka kung ilang calorie itong kinakain mo and mag-limit ka sa 800 to 1,000 calorie. Pero ako, 800 calorie ang kinakain ko, guys. Mag-research kayo about calorie counting. Kasi super effective talaga siya. In just 1 week, kaya kong mag-lose ng 2 to 3 kilograms. Pero itong calorie counting hindi ito advisable sa lahat. Kung wala ka namang mga health conditions or ano bang mga dinadamdam dyan, okay lang mag-calorie counting. Pero kung meron guys, kailangan mo talagang mag-seek ng advice from your doctor before doing any diet. Then, at least 8 glasses of water a day. Actually, before nag-a-alarm pa ako guys kasi nakakalimutan ko talaga siya. Palagi akong pinapagalitan ng asawa ko kasi hindi talaga ako pala inom ng tubig. So, nag-a-alarm ako every hour. So, every hour, umiinom ako ng 1 glass of water. Hanggang sa hindi na ako nag-a-alarm, nasanay na ako na kailangan ito talagang 8 glasses, 8 to 10 glasses, or at least 8 glasses na uubos ko siya in 1 day. Tapos, ang usual ko palang kinakain dahil hindi ako masyadong nagra-rice is ulam lang. Tapos, prutas and gulay. Kunyari, mga pang-rice replacement ko, kamote, kalabasa, patatas. Kaya, from 58 kilogram, naging 49 kilogram na lang ako. And doon nagsimulang, yung menstruation ko, nag-monthly na siya. And ang pangalawa ko namang ginawa is exercise. Regular exercise. Alam ko guys, mahirap panindigan ng exercise. Pero sa totoo lang, aside sa maging sexy ka, pinakauna talaga is nakakatulong siya sa immune system mo and sa pagbalansi ng iyong hormones. So, ang exercise ko po is 3 days straight, tapos 1 day rest. Pero sa mga nagtatrabaho, alam ko guys, ang hirap talagang mag-exercise lalo na pag uwi sa gabi kasi nakakapagod na. So, pwede naman kayo mag-walking at least 30 minutes a day. Number 3 na ginawa ko guys, this is very simple to hear pero sa totoo lang, napakalaking impact niya. Alam ko marami sa atin na hindi na halos naiinita ng araw. Vitamin D is very important. Kung alam nyo lang, ang raming nagbebenta ng vitamin D ngayon para sa mga may PCOS, ang dami ring bumibili. Pero alam mo, na-realize ko nga sabi kasi ng doktor, bakit ka pa nagva-vitamin D? Ang init ng panahon natin. Anli pa
sa sunlight. Kaya hindi na ako bumili ng vitamin D ko kasi mahal pa siya. Tapos meron naman tayo dito, ang iba nga, halos wala silang sunlight. Kaya sila talaga yung advice, yung ibang country na mag-take talaga ng vitamin D. Iba-iba naman ang source ng vitamin D, guys. May mga meat na may vitamin D, so pwede nyong i-check, pwede kayong mag-research. Make sure ko talaga na naiinitan ako. Pero kung matagal akong makagising, or matagal akong bumangon, so kahit 10 a.m. na yan siya, pumupunta ako sa labas. So kung ang oras ay nasa 7 to 9 a.m. guys, okay yan, mga 10 minutes. Ganyan. Pero kung, let's say, mga 7 a.m., mga 15 minutes. Pero kung mainit na, like mga 10 or 11, meron pa rin yan siyang vitamin D. Pero hindi na siya ganun ka-friendly sa skin. Kasi nga, alam mo naman, may mga radiation na, no? Pero pwede talaga yon kahit 5 minutes na lang kung mainit na, like alas 11 na, alas 12. Kasi yung iba kasi, di ba, work from home, halos hindi na naiinitan. Kung office-based naman, lumabas ng 6:30, lumabas ng 7 a.m., umuwi ng alas 5, alas 6. So, wala nang init, ganun pa rin. Kaya madali tayong nagkakasakit. And it really affects our hormones as well. Pang-apat is enough sleep. Pag sinabing enough sleep, so dapat hindi ka bumababa. Di ba yung sa standard is 8 hours? Pero dahil kasi sa busy ng trabaho and marami pang gagawin pag-uwi sa bahay, so parang nasa-short na talaga yung pagtulog natin. Pero it's very important kahit at least 7 hours kung hindi mo man kaya ang 8 hours. And the last one, ito yung panglima, meron akong iniinom na multivitamins. Nag-start akong uminom nito guys since November or December 2022. Hanggang sa after kong uminom, tapos next regla ko, hanggang sa the following months, naging okay na talaga siya. But of course, hindi siya maging okay kung hindi ko rin ginawa yung mga healthy routine, especially the diet and the exercise. Pakaganda niya talaga ng multivitamins and masarap din ang tulog ko nito. Tapos, energized talaga ako. Hindi ako madaling parang nagkakasakit or madaling nawawala ng energy. Pero ang pinaka-the best talaga na napansin ko dito is ang ganda talaga ng flow ng menstruation ko and naging monthly na siya. Ang laki talagang naitulong nito sa akin. Itong Cell Essentials from USANA. Ayan siya. So sa mga nakakakita nito guys, hindi ako nagpro-promote kasi hindi po talaga ako member nito. Naghahanap lang ako sa online kung sino yung mga nagbebenta na mura. And sa friend ko naman minsan, dati nakakabili ako. And guys, kung matagal na kayong umiinom ng pills, tapos hindi pa rin nawawala yung PCOS nyo, for me, I think mag-stop na lang siguro kayo. Kasi nga naging dependent na lang yung katawan natin eh. Pero yun lang yung opinion ko kasi yun yung ginawa ko. Ayun lang guys, I hope na meron kayong natutunan sa video to. And I hope na susundin nyo itong 5 kong advice kasi nga proven and tested ko talaga siya sa sarili ko. Hindi ako nag-share dito sa mga videos ko nang hindi talaga galing sa mismong experience ko guys. Dito talaga naging okay ang 2 ovaries ko, left and right, na grabe yung PCOS. And wala na talaga siya since last year, July 2023. Hindi nga umabot ng 1 taon, naging okay talaga. Pinractice ko lang talaga yung 4 na healthy routine, tapos maghanap ka ng hiyang sayo na multivitamins. That's all everyone, and thank you so much for watching. I hope na i-apply nyo na kaagad itong shinare ko sa inyo. I hope na gawin nyo na kaagad para matulungan rin kayo and sabay-sabay tayong malinis na ang mga ubaryo. Bye! See you on my next vlog!